Let's go to the short explanation na binasang Biblia sa Ingles. Jesus is arrested, given a false trial, beaten, mocked, and crucified. The one who did not deserve such punishment and suffering is the one who endured terrible suffering. We bow in deep humility before our Lord Jesus Christ because it should have been us instead of Him. And also, John's wonderful narrated of Christ's passion reminds us from our Lord Jesus, we confess and describe your mistake that our priests or our Lord will hear. But in this day, the day of sorrowful, because we forgiveness our sins and bring us to the everlasting life. Nakakalungkot at nagkakaroon po din to ng malaking paghihigpit na natatamaan sa ating ugali. Kaya nawawala tayo sa magandang matuwid na ugali, pananampalataya at paniniwala, panananalig natin, lalo na dignidad at respeto. Nawawala lang kapag meron kang hindi magandang pisyo na nasasaktan sa Panginoong Heso Kristo natin. Kaya pinako sa krus dahil sa kasalanan. Lalo na parusa. Parusa na hindi maganda ang pinagagawa. Pinaparusa yung mga taong nagkakaroon ng hindi maganda pala na nagbumula sa utak at sa edad. Kung ganyan ginagawa sa public, lalo na sa pamilya, kaso hindi maganda, yun. May hantulang parusa at kamatayan rin. Pero nakakasakit sa Panginoong Hesus yung panay adik ka, panay criminal ka, pero hindi yan tinuturo. Yun nakakasakit talaga. All of us reminds a sorrowful is a hardest part in our self-attitude. Mahirapan yan kasi yung pag-imbento o gumagawa ng kasalanan, dadala ka sa sorrowful. Iiyak ka na agad. Iiyak ka kapag pinagsabihan ka na ng mga magulang mo. Iiyak ka talaga niyan. Pero simbolo ng paghihirap mo yan. Lalo na sa pagiging couple agad, boyfriend or girlfriend pa lang. Pag may ginawa kang kasalanan na hindi gusto ng girlfriend mo pala, yun, may parusa. And then papagsabihan ka pa ng magulang ng girlfriend mo o opposite, magulang mo din, ganun. Kaya sundan mo yung payo paraan ng magulang na hindi dapat matamaan sa kaugalian ni Hesus Kristo. Hindi lang kaugalian kundi ang pagkakalinga ninyo kay Panginoon Hesus Kristo. Ganun lang. Samantala, nagkakaroon din tayo ng suffering din dahil sa mga ito na pinahayag ko kanina. Masasuffer din kayo kapag hindi ninyo tinanggal ang mga yan. Maniwala kayo sa aking pinapahayag kasi ito ay pinag-aralan ninyo mula sa magulang ninyo. Mula bata hanggat ngayon. Matuto kayong magpatawad, matuto kayong mag-alay sa mga almsgiving pala, pag-aanyuyo pala sa mga matatanda. Almsgiving ka sa mga grandparents at sa mga komunidad ninyo. And sundan lang din bawal kainin na ito ay hindi magandang tignan sa Panginoong Jesucristo natin. Ayaw ng Panginoong Jesucristo yan kahit nakapako sa krus. Kaya ngayon sobrang tahimik na natatanda na natin ang kalungkutan ay nakakasakit, nakakadurgo sa puso na naghahandog ng kamatayan rin. Sunod din dito, yan, deserve sa parusa
Deserve sa parusa ang pagiging matigas na ulo, pasaway, na hindi nagkakalinga sa mga magulang. Pero walang matuwid na utak talaga guys. Walang matuwid na utak yung ganun. Kaya mga teenager talaga, nasa probinsya, rather than metropolitan talaga, ay pasaway sila sa mga magulang nila. Kaya nagdadala ito ng parusa na deserve nila yung maling ugali talaga. Oo. Totoo yun. Kaya, wag ninyong gawin yan sa public o gawin sa pamilya niyo. Pag sa pamilya ninyo, gawin ninyo. Pero pag sa public talaga, sasapakin kayo ng kakilala ninyo, katropa ninyo, na mas matanda pa sa inyo o hindi. Sa akin talaga, sa pamilya namin dito sa Isabela at sa Cavite talaga, no. Papahayag ko na sa inyo yung aking kapatid talaga. Pasaway yung kapatid ko, mga mamamayang Katolika at mga YouTubers nyo. Pasaway ang aking kapatid talaga kung ano yung kasalanan niya. Na hindi magandang tignan sa aking magulang. Lalo na sa tatay ko. Pagiging gala na hindi nagpapaalam. Kaya yung kapatid kong bunso namin dito ay hindi nagpapaalam. Katulad ng kuya ko, ginagaya-gaya niya. Nagdadala rin ng parusa sa pamamagitan ng pagsasabihan na hindi na pinagbabawal yan. Ganon. Kung gagala ka with your relationship ka sa mahal na araw, magsimbal lang kayo. Kapag hindi mahal na araw, kung saang lugar pa yan na hindi pa Holy Week yan, paalam kayo para hindi masaktan magulang ninyo. Kung ginawa nyo yon na hindi pala paalam yan, talagang paparusahan kayo. Kung ayaw ninyo yung parusa nila tapos hindi kayo magsosorry, hihiwalay ninyo, kayo ang hihiwalayin ng magulang ninyo bilang anak. Kawawa pa rin kayo. Magiging pulubi kayo kung hiwalayin kayo ng magulang ninyo since hindi kayo nagpapatawad sa mga kasalanan. Papatawad sa magulang kung anong kasalanan ninyo. Ganun lang po. Kaya basta-basta, patawad kayo sa mga ninyo, magulang, sa mga atit kuya na kapatid nyo, katrabahador, ninuno. Kung ano yung natupag ninyong kasalanan tuwing mahal na araw o ibang araw mismo. Magpatawad kayo. Ganun yun. Huwag nyong gawin yun sa mga ganun. Kaya, ganun. Just like this. Yung ginagawa ngayon ng aking mga pinsan, ganun lang mag-arut-arutan. Pero samantala, bandang huli, nagkakasakit. Pero ginawa yan sa public, sa harap talaga ng mga mayamang lungsod. Yun, kawawa silang dalawa. Sa kung sakali, sasapakin yan. Ganun. Ang haba ng aking paliwanagan, no, mga kakwatro. Totoo talaga yon. Kung ano yung panata mo, katapatan mo, at may respeto. So that's it.